Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako po si Giston. Ang karanasan na ibabahagi ko ay sarili kong karanasan sa lugar dito sa Concepcion, sa bayan ng Dumalag Capiz. Nangyari ito buwan ng Disyembre, taong 1979. Nasa ika-4 na baitang ako sa bayan ng Dumalag noon. Malapit ng Christmas party kaya wala nang masyadong klase. Puro laro na lamang kami at gala. At dahil sa lalaki, kung saan-saan kami nakakarating noon. Kasama ko yung mga kaklase ko na naging barkada ko na rin. Wala naman kaming ibang balak sa lugar na pinupunta namin kundi ang maglaro ng basketball at makipag-inuman bago umuwi noon. At dahil hindi naman stricto si mama at papa, kaya wala naman akong problema kahit gabihin pa ako. Isang araw, pumunta kami sa bahay ng isa naming kaklase na taga Duran. Medyo may kalayuan sa kalsada ang bahay nito. Kailangan pa naming tumawid sa palayan ng 2 beses bago marating ang bahay nila. Pero hindi namin yun ininda. Balak kasi naming umakyat ng buko at kumatay ng manok na native na kung tawagin sa amin na Bisaya. Yung luto ng manok na yon, binakol. Yun bang sa pagluto ng manok imbis na tubig yung ginagamit pang sabaw, tubig ng niyog ang ginagamit. At kapag malapit ng maluto ay hinahaluan ito ng buko. Kapag ganitong luto ng sinasabi sa amin ng aming mga kaibigan hindi na kaming nagdadalawang isip pa. Sasama na kami kaagad nun. Lalo na kapag ang kaklase naming si Roland na magluto. Pinaplano pa lang ng barkada pero kami, iniisip nang magdala ng maraming kanin at bumili ng inumin na noon ay tanduay ESQ pa ang uso ng mga panahon na ito. Pagdating namin sa lugar, nataon naman na wala ang mga magulang ni Melvin. Nagsasaka. Sa hapon pa ang uwi ng mga yon. Sinabi ito ng lola ni Melvin na nakatira sa isang maliit na bahay, katabi ng bahay nila. Pinakilala kami ni Melvin sa kanyang lola. Maayos naman kaming nakipag-usap dito. Maayos naman ang pakikitungo nito sa amin. Yun nga lang, kakaiba ito kung tumingin kay Romel. Naiintindihan ko naman ito kung bakit. Napakakulit kasi nito. Yun bang kung makakilos akala mo siya ay may-ari ng bahay. Kaya siguro yon ang ikinagalit ng matanda sa kanya. Sinabihan ko ito na magdahan-dahan sa kanya mga kilos. Pero sa halip na makinig, mas lalo pa itong naglikot nun. At ang matindi pa, nilapitan nito ang matanda at kinausap. Kami naman ay napailing na lamang sa ginawa ng aming kaibigan. Wala may pagkamayabang talaga. Nang hindi pa ito nakontento sa pakikipag-usap sa matanda, pumasok pa ito sa kubo nun. Maayos naman siyang nakalabas sa kubo at muling nakipagkulitan sa amin. Masayang araw namin na yon. Puro kainan at kwentuhan lang kasi ang ginawa namin. Umuwi pa kaming busog at masaya. Nakauwi naman na sa kanilang bahay ang mga magulang ng kaibigan ko bago kami nagpaalam na uuwi na. Pag-uwi ko ay naroroon naman sina mama at papa. Nagtanong ito kung saan ako nanggaling at ikinuwento ko na pumunta kami sa bahay ng kaklase namin sa Duran. Wala namang naging problema sa kanila. At kagaya ng dati ay muli akong pinaalalahanan ng dapat at hindi dapat na paggawi sa bahay ng ibang tao. Dahil sa pagod na ginawa namin ng araw na yun ay kaagad akong nakatulog. Sumunod na araw sa eskwela, wala si Melvin. Hapon na nang makita ko ito at nalaman kong hindi siya pumasok dahil nag-ani ito ng palay para may pangbayad sa aming Christmas party. Kinabukasan nun, pumasok din naman itong muli kung kaya't sinama na namin ito sa bahay ng isa naming kaibigan. Muli, hindi na naman naging maganda ang impresyon ng mga magulang ng kaklase namin kay Ramil. Medyo umibang timpla ng kusang
hinuli ni Ramil yung manok na dapat ay kakatay namin. Dahil sa nakita kong naiinis ng tatay ng kaklase namin, gumawa ako ng paraan para mauna na akong umuwi sa kanila. Umarte na lamang ako na nagkasakit-sakitan, kung kaya't nakauwi ng maaga ng araw na yon. Sumunod na araw ay Christmas party namin. Masaya pa kami at natapos ang araw na yun ng walang problema. Hanggang sa sumapit ng 1 linggo. Disyembre, bago magpasko. Gumagala kami kasama ang aking mga kaibigan sa plaza. Nakita ko ng nakababatang kapatid ni Ramil. Tinanong ko ito kung nasaan ang kanyang kuya. Hindi ko kasi ito nakita man lang sa bayan. Sinabi naman ito na nagkasakit si Ramil. Tumango lamang ako at sinabi sa kanya na sabihin kay Ramil na magpagaling siya. Wala naman akong naisip na kakaiba nun, sir, sa sinabi ng kapatid ni Ramil dahil ang buong akala ko, ordinaryong sakit lamang ito. Natapos ang taon at muling nagpasukan na. Bumalik kaming lahat sa paaralan maliban na lamang kay Ramil. Kung kaya't nagtaka na kami kung bakit hindi ito pumasok. At dahil ako ang medyo malapit sa kanila, kaya akong inutusan ng guro namin na tingnan ang kalagayan nito. Bago umuwi sa amin, pinuntahan ko muna ito sa kanila. Pagdating ko doon ay nagtaka ako kung bakit tila walang tao. Tumawag pa rin ako sa kanila para masigurado. Lumabas naman ang kanyang ina. Nagtanong ako kung nasaan si Ramil dahil hinahanap na nga ito ng aming guro. Ang sabi ng nanay nito, titigil na muna si Ramil sa pag-aaral dahil nahihirapan umano silang makahanap ng manggagamot na gagamot sa sakit ng anak nila. Hindi kasi ito gumagaling sa doktor at wala din silang alam na albularyo na makakagamot dito. Sabi ko, sayang naman. Ilang buwan na lamang ang ipapasok namin at matatapos ng pasukan. Napabuntong hininga na lamang ang nanay nito sa sagot ko. Tinanong ako nito kung saan ba kami huling nagpunta na magkaklase bago sumapit ang aming Christmas party. Sinagot ko naman na sa bahay ng kaklase namin, sa Ayuyan. Sinabi ko din na hindi naman ako nagtagal doon gawa ng sumakit ang tiyan ko kaya umuwi ako na maaga. Ayon sa mama ni Ramil, nagsimula daw ng araw na yon ang hindi magandang pakiramdam nito. Nagpumilit na lamang itong dumalo sa Christmas party. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ko dahil kung nagkasakit ito ng ganun katagal, ibig sabihin ay ilang linggo niya ring tiniis ang sakit na yon. Gusto ko sana makita si Ramil pero hindi na pumayag pa ang nanay nito. Hindi tayo nagpapahinga na ito at hindi ko magugustuhan umano ang kalagayan ng kanyang anak. Malungkot akong umuwi sa bahay sa nalaman ko na kalagayan nito. Habang nakaupo sa lamesa, wala akong ganang kumain, kaya tinanong ako ni Papa kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman ang tungkol sa nangyari kay Ramil, kaya nagulat ako sa sinabi ni Mama. Sabi ko na nga ba, hindi magtatagal at makakahanap din ng katapat niyang kaibigan mo. Wika nito. Napapailing na lamang din ako sa sinabi na yun ni Mama. Doon pumasok sa isip ko ang madalas ihabilin sa akin ni Papa na tamang paggawi sa pamamahay ng ibang tao. Tinanong ko sila kung may kilala silang albularyo. Gawa ng nangangailangan nga itong si Ramil. Ay naman kay Papa, may magaling umano na albularyo na pumupunta sa bayan tuwing Miyerkules at Linggo. Dahil doon, kinabukasan ay bumalik ako kila Ramil. Sinabi ko sa kanilang sinabi ni Papa. Nagtanong naman yung tatay nito sa akin kung saan banda ang bahay namin dahil magpapasama mo na siya kay Papa. Hindi kasi nito kilala ang sinasabing albularyo. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan ay sinabi ko kay Papa ang sinabi ng tatay ni Ramil. Wala naman ng problema at sasamahan niya mga magulang nito.
Habang nagkikwentuhan kami ay naalala nito ang usap-usapan ng parkingan ng jeep kung saan sila nakapila. Driver kasi ng jeep ang tatay ko, Sir Seth. Nagbabiyahe ito ng jeep mula Dumalag hanggang Rojas City. Nagkwento ito na ayon sa kasamahan nilang driver kung saan nakatira malapit sa lugar nila Melvin, ay sunod-sunod umano ang pagkakamatay ng mga hayop, lalo na ang baboy at manok. Kaso, noong nakaraang gabi daw ang malala dahil isang kambing at isang kalabaw ang napatay ng kung anong may gawa nun. Grabe umano ang pagpatay dito. Wakwak ang tiyan. Kinuha lamang ang dugo at mga laman loob at iniwan na ang katawan ng mga yon. Ayon pa sa nagkwento sa kanila ay hindi normal na hayop ang pumatay dito. Pinaghihinalaan nila na baka aswang umano ang may kagagawan nun. Nagtanong pa si Papa sa mga kasamahan niya kung may bagong yanggaw na aswang bang kumakalat sa lugar gawa ng wala naman silang kilala doon. May nagsabi na meron silang pinaghihinalaan pero ayaw nitong magbigay ng pangalan. Gawa ng mahirap nang magkamali at baka buhay pa nilang kapalit nun. Kinabukasan ay dumating sa bahay ang tatay ni Ramil. Sinamahan naman ito ni Papa sa lugar kung saan nagpwesto ang albularyo. Pagdating nila sa lugar, kagad na ipinakilala ni Papa sa albularyo ang tatay ni Ramil. Sinabi nito ang sitwasyon ng anak. Doon ay niyaya ng albularyo na pumunta na sa bahay nila Ramil. Papunta pa lamang umano sila sa lugar. Nagsisimula ng magbulong-bulong o magdasal yung albularyo na yon. Nagtataka naman si Papa kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nito. Pagdating nila sa bahay, halos mapamura umano ang albularyo. Takang-taka naman ang tatay ni Ramil kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng manggagamot. Pero nalaman na lamang nila ang dahilan nung sinuri na ng manggagamot itong kaklase ko. Nagtanong ito kung bakit ngayon lang ito nagpatawag ng manggagamot. Gayong napakatagal na ng pagtitiis ni Ramil. At sa katunayan ay nakakain na umano ito ng hindi karapat-dapat. Buhay at malaki na ang hayop na naninirahan sa katawan niya. Ano pong ibig mong sabihin? Tanong ng tatay ni Ramil nun. Hindi niyo ba napapansin ang kakaibang nangyayari sa anak niyo? Tanong pabalik na manggagamot sa ama ni Melvin. Sinabi nito na Disyembre pa iniinda ni Melvin ang kanyang sakit. Naagapan pa sana ito kung nalapatan lang kaagad ng Lunas pero hindi yan nangyari. Huli na umanong lahat para sa bata. Hindi na rin ito magtatagal. Hindi kinakaya ng katawan nito ang hayop. Hindi ito tinatanggap ng kanyang sistema. Sinabi pa nito na kung gusto ng mga magulang ni Melvin na makita kung anong hayop ang kanyang sinasabi, pwede niya itong palabasin. Delikado rin umano kung hindi makalabas ang hayop sa katawan nito. Dahil hindi nito pahihingahin ang katawan ng binatilyo. Napabuntong hininga na lamang ang magulang ni Melvin at sinabing payag sila na matanggal at makita kung ano ang sinasabi ng manggagamot. Dahil doon, hindi na pinatagal pa ng manggagamot ang paghihirap ng bata. Kinuha nito ang kanyang gamot. Ayon dito ay pabor sa kanyang araw na paggamot dahil hindi magiging malakas ang nilalang at hindi rin makakapanglaban. Kagad na kinuha ng albularyo ang langis niyang puno ng halamang ugat. May inihalo siya ditong katas na makabuhay. Pinainom niya ito kay Ramil. Ayaw pa sana nitong tanggapin pero pinilit itong painumin ng manggagamot. At dahil sa malaki na ang hayop sa tiyan nito ay halos magkalahating baso na ng gamot ang ipinainom sa kanya. Pagkatapos nitong mainom ang langis ay nakatulog itong si Ramil. Pero kalahating oras pa lamang ang lumipas. Inubo na ito ng inubo. Kasunod nun ay ang kanyang pagduwal hanggang sa nagsuka na ito ng purong malagkit at halos buong laway na may kasamang mga buhok at balahibo. Gulat, takot,
pandidiri at awa ang naramdaman ng kanyang mga magulang noon. Ilang sandali ay isang hugis ibon ang lumabas. Mukha itong uwak pero ang tuka nito ay animoy tuka ng isang bibe. Napakaitim din ang kulay ng ibon na yon, na punong-puno na ng balahibo at napakalaki na. Halos hindi makapaniwala ang magulang ni Ramil at maging si Papa sa kanilang nakikita. Ilang ulit pang kinusot ni Papa ang kanyang mata, pero ganun at ganun pa rin. Kaagad na kinuha ng albularyo ang hayop at ginilitan ng leeg nun. Pagkatapos ang kung anong katas na lumabas, ay inihalo niya sa langis na nasa kabilang botelya. Pagkatapos ay pinahid niya ito sa katawan ng ibon at dali-daling sinunog ng dahan-dahan. Kapag nasunog daw ito ng tuluyan ay gagamitin niyang usok para isuob kay Ramil. Nang sa ganoon ay mabura ang koneksyon nito sa kung sino mang nangyanggaw sa kanya. Maaari kasi umano nitong gambalain ang mga natitirang araw ng binatilyo. Kung pauusukan niya ito, kahit anong gawin ng nangyanggaw dito ay hinding-hindi siya nito mahanap. Lumuluwa pang umiiyak yung mga magulang ng kaklase ko sa sinabi ng albularyo. Unang beses naming makakita ng sinasabing punla ng yanggaw at sa anak pa nila nang galing yon. Tinanong ng albularyo ang magulang ni Ramil kung saan pumunta ang kanilang anak nung malakas pa ito. Nagkwento naman ang nanay niya. Sinabi ng albularyo na maaaring may ginawa si Ramil na hindi nagustuhan ng kung sino man ang tumanim sa kanya. Aminado din naman ang ina ni Ramil na may kakulitan ng anak pero hindi nila inisip na aabot pa sa ganung punto. Dahil doon, yung magulang na ng aming kaklase na nagyaya sa amin na pumunta sa kanila ang sinisisi ng magulang ni Ramil na may kasalanan. Sumagot naman ang manggagamot na baka may nagawa ring hindi maganda si Ramil noon. Gawa ng sa dinami-daming naming magkakaklase. Bakit siya lamang ang pinuntirya? Doon naman napaisip ang magulang nito kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanilang anak. Pagka-uwi ni Papa sa bahay, dali-dali naman akong nagtanong kung ano ang nangyari kay Ramil. Simula kasi nang umalis ito ng umaga ay hindi na nakauwi. Halos magtatakip silim na ito. Kasama pa nito ang manggagamot na noon ay sinabihan niyang sa bahay na lamang matulog. Nang gabing yun ay nag-usap ang manggagamot at si tatay. Sinabi nito na posibleng nakakain si Ramil ng buhay na hayop. Hindi lang isa kundi maraming beses na. Siguro ay ayaw lamang aminin ng magulang nito na ang anak nila ang may kagagawan ng ilang sunod-sunod na kaso ng pagpatay ng mga hayop sa lugar nila. Kung kaya't nagmaang-maangan ng mga yon. Napapailing na lamang si Papa. Ako naman nakanganga habang nakikinig nun. Hindi ako makapaniwala na ganun na pala kalala ang sinapit ng kaklase ko. Tinanong ko ang manggagamot kung may pag-asa pa ba na gumaling ang kaklase pero wala na umano. Ayon pa dito, kahit hindi niya ito ginamot ay hindi na rin ito magtatagal dahil nga hindi tinatanggap ng kanyang sistema ang pagiging aswang. Nung pinaiinom niya daw kasi ng gamot, tanging ang nilalang na lamang sa loob ng tiyan ni Ramil ang pumapalag pero ang mismong si Ramil, hindi. Ramdam na manggagamot na pinipilit ng nilalang si Ramil pero ang kaklase ko na mismo ang tumatanggi nun. Kung napapansin mo ay matigas ang katawan ng binatilyo pero hindi ako nahirapan na painumin siya ng gamot. Wika na manggagamot. Yun ay dahil si Ramil na mismo ang may kagustuhan na maalis ng nilalang sa kanyang tiyan. Natulog akong malungkot ng gabing yon. Naisip ko na hindi na talaga ako sasama kahit kailanman sa mga kaklase ko. Takot akong sapitin kung ano man ang sinapit ni Ramil. Kinabukasan, pagpasok sa eskwela, sinabi ko na lamang sa guro namin na hindi na papasok si Ramil sa eskwela noon. Nagtanong ito kung anong dahilan. Sinabi ko na lamang dito na may sakit ito.
Nagtakda ng araw ang guro namin, Sir Seth. Ayon dito ay dadalawin naman namin si Ramil. Baka sakaling makatulong kami sa mabilis na paggaling nito. Muli ay pinakiusapan na naman ako ng guro namin na ipaalam sa nanay nito na dadalaw kami sa kanila. Tumango lamang ako nun. Bago umuwi sa bahay ng hapon na yun ay dumaan na naman ako sa bahay nila. Nakaupo si Ramil sa labas ng bahay. Nilapitan ko ito at kinamusta. Nalungkot ako. Hindi ako sanay na nakikita ko ito sa ganitong sitwasyon. Sanay kasi ako sa kakulitan ito. Kakulitan na hindi ko inakalang yun pala ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Nag-usap kami at nagkwentuhan saglit pero mabilis na itong mapagod. Maya-maya ilumabas naman ang nanay nito. Doon ko na ipinagpaalam sa nanay niya ang balak ng guro namin na bisitahin si Ramil pero umiling-iling ito. Pagkatapos ay sinabi nito sa akin na isa sa kaklase namin ang may kaugnayan sa may kagagawan ng pagkayanggaw sa kanya. At kapag nakapunta ito sa bahay nila, ay baka maging sanhi pa ito ng kaguluhan. Sobrang lungkot ko noon, Sir Seth. Naisip ko, gaano ba kasama yung nagawa ng kaklase ko para ganun na lang nila kung parusahan yun, di ba? Oo, makulit na tao, malikot, pero hindi naman ito ganun kalala o kabastos kapag nakipag-usap sa matatanda eh. Kinabukasan, ipinaalam ko na rin sa guro ko ang sinabi ng nanay ni Ramil. Kaya ang ginawa nito, nangolekta na lamang ng mga pagtulong at ipinadala na lamang sa akin. Yung mga donasyon na pinag-ambag-ambagan namin. Maluwa-luwa din naman ito habang inaabot yun ng nanay ni Ramil. Sa pagkakataon na yon ay hindi ko na nakita ang kaklase ko sa labas ng kanilang tahanan. Hindi na din naman ako nagtagal. Umuwi na rin ako sa bahay. Simula kasi nang nangyari yan sa kaklase ko ay naging mahigpit na sina mama at papa sa akin. Hindi ako basta-basta nakakagala at nakakasama sa mga kaklase ko noon. Dumaan pa mga araw na maayos naman ang aking pagpasok sa eskwela. Hanggang sa isang hapon pagka-uwi ko, naisipan ko na dumaan muna kina Ramil para naman mabisita ko yon. Pagdating ko, Sir Seth, may nakita na akong palaypay. Yun bang ginagawa lamang tuwing may handaan o may lamay sa amin? Dali-dali akong lumapit at tinanong kung anong nangyari. At doon ko nalaman na wala na pala ang kaibigan ko. Pumanaw na ito noong nakaraang gabi. Hindi ko alam kung dala lamang ba yun ng pagkabata pero si Ramil na palagi yung topic ng aking ama tuwing sinesermonan ako. Na dapat matuto ako sa kung anong nangyari sa kaibigan ko. Dapat ay maging leksyon na yun sa akin. Huwag ng gala at pumupunta sa kung saan-saan. Hindi na lamang ako sumagot pa. Alam ko naman na tama naman sila. Alam niyo, Sir Seth, simula nang mamatay si Ramil, kung naaalala niyo si Melvin, hindi na yun pumasok pa. Ang sabi, hindi na daw mag-aaral. Pero isang araw nun, habang naroroon ako sa lugar nila, nagbabasketball, nagpakita doon si Melvin sa akin. Nagsabi ito na kung maaari ay wag na akong bumalik sa lugar nila noon. Takang-taka ako at nagtanong kung bakit. Doon ko nalaman na ang lola niya ang may kagagawan ng nangyari kay Ramil. Sinabi niya talaga yon. Nagulat ako syempre. Sinabi nito na galit umano si lola niya dahil sa mga inasal ni Ramil noon. Pumasok sa kusina, kumuha ng tubig nang wala man lang pahintulot. Hindi pa umano na kontento sa pag-inom lang ng tubig, pati yung mga banga na nakahilera sa gilid ng bahay, pinakialaman pa ni Ramil. Kumbaga, napakahalaga umano ang laman ng mga bangang yon, ayon sa lola nito. At dahil nagpunta ako sa lugar ay baka kung ano ang isipin ng kanyang lola. Nakiusap ito na umuwi na ako at huwag nang bumalik pa doon. Nakinig naman ako, Sir Seth. At simula noon ay hindi na ako nakabalik pa sa lugar.
Hindi ko na rin alam kung ano na ang balita sa kaklase ko na apo ng matanda. Hanggang sa kasalukuyan,